Another day, another vlog here in San TV, San Pablo City, Laguna. So tara, samahan nyo ko for our day 2 ng aming life experience here in San TV. So yan, what I love the most here in San TV is yung ambience talaga. My day start today here in San Pablo City Medical Center. Yan, nagkaroon po ng emergency kaninang madaling araw yung lolo namin. And admit po siya here in San Pablo City Medical Center. So, this topic ng vlog ngayon is more on nakapokus po doon sa mga near establishment, hospital, schools, and market na malapit po kay San TV. So, yan, doon po sa mga client natin na madalas po nagtatanong, ano daw po yung mga establishment, yan, school, hospital na malapit kay San TV. So, yan, isa po si San Pablo City Medical Center, doon po sa mga hospital na malapit po doon sa ating location. Kaya when it comes po talaga sa location, San TV San Pablo City is very, talaga, maganda. Kasi halos nasa center po siya ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Like for example, ito pong hospital. Later po, iba-vlog po natin or ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kalayo yung travel time here sa San Pablo City Medical Center going po sa ating San TV San Pablo City, Laguna. So, isa din po sa nakakatuwa here in San Pablo Medical Center is very accommodating po talaga yung kanilang mga staff from ER nurse, from ER doctor, even pagdating po dito sa ward. So, they are very warm, maasikaso po sila and yan, nakakatuwa po kasi lahat po sila ay mababait. So, kaya nakakatuwa din naman po yung experience namin upon dito po sa admission ng aming lolo kasi yan hindi po naging ganun kabigat yung yung experience kasi nga po may mga nurse po na very helpful so yan, bali yung lolo po namin is a stroke patient yan, kaya po hindi na po talaga siya nakakagalaw totally hindi na po na yung half body niya. So, yan, from here po sa San Pablo City Medical Center, sumakay lang po ako ng one ride ng bus. Yan. After that, nandito na po ako sa San TV. So, inabot lang po ng almost 17 minutes yung aking biyahe from San Pablo Medical Center going to San TV. So, first, dahil nga po galing ako sa hospital, ang una kong ginawa is naligo muna ako, para din po sa safety ng mga bata. Then yan, since medyo late na nga po ako nakauwi, it's already 5 a.m. So yan, inabot na ako ng gising ni Kobe. So after that, dahil nga po emergency yung kagabi, hindi ako nakapag-prepare ng damit niya, kaya yan, ngayon lang ako ng plancha. Yan, madali ang plancha. Bahala na yan, kusot pa yan. And after that, nagpe-prepare na ako ng meal para sa almusal naman ni Bunso. Ayan, para po kasi sa mga public school here, doon po sa ating mga senior and junior high, so nahahati po sa dalawang shift yung mga estudyante. So yung first shift, which is yung pong shift ni Kobe, so nag-i-start po yung klase nila from 6 a.m. until 11:40. Kaya yan, maaga po talaga kami gumigising kasi supposedly dapat ay 5:30 or 5:40 nakaalis na siya ng bahay para hindi siya malate. So, yan, nag-start na kumain si Bunso. Yan. So, mostly po kadalasan po ng banding ko sa mga anak ko talaga is sinasabayan ko talaga sila kumain or mag-almusal sa umaga, Kasi yun yung time na nakakausap ko sila at nakakapag-banding kami at kwentuhan ng konti. So, after that, naglakad na kami mag-ina. Yan. So, sumakay na kami ng tricycle going dun sa school ni Kobe. So, overall, inabot ng 1 minute and 17 seconds yung travel time namin going to school ni Kobe. Yan. So, yan, inikot ko na rin yung mga talipapa. Yan. So, may mga tindahan dito ng gulay. Kung kailangan nyo naman ng tinapay, meron ditong bakery. Yan, Everlasting Bakery here sa loob na yan. And then, yan,
Kung gusto niyo naman mga fresh na gulay, almusal, so may makikita din kayo dyan, suman, bilo-bilo. Yan. Bumalik ako sa school ni Kobe at exactly 9 a.m. kasi kailangan daw niya ng yoga mat. So, chance na rin ito para maipasok ko kayo at maipakita ko sa inyo yung loob ng school. Ano po? Then, since maliwanag na at nakita ko maganda yung ambience, inikot ko na rin para makita nyo yung mga malalapit na school like this. This one is an private school po, Head Start. Then sa tabi po niya, nandyan po si San Vicente Elementary School, public school. Sa sumunod na barangay, lakad ka lang ng konti, dito po mo matatagpuan yung barangay San Antonio 1 or tinatawag po naming Balanga. So yan, kung nangangailangan po kayo ng mga kahoy, mga woods, from here, dyan lang po sa Maytulay, nandyan na po yung ating mga coco lumber. Then kung kayo naman po ay mahilig sa mga kawayan, kubo, mga aesthetic na gamit, sa tabi po niyan meron. And ang good news, kung gusto nyo po ng masarap na mami, iyan. Pasyal lang po kayo dito sa Mami House ni Nanay Dory. So, bata pa lang ako, mami na to. Itong kay Nanay Dory na to. So, kaya talagang napakasarap. So, para doon po sa mga nagki-cravings for mami, ayan, pasyalan nyo po yung tindahan ni Nanay Dory. Ano po, ayan. Malapit lang po siya sa school ng San Antonio 1 Elementary School dito po sa Balanga. So, ayan, madali naman po siya makita, accessible kasi po ay tabi lang po siya ng kalsada. And then, this one po, ayan, doon naman po sa another school. Bali yung school po dito ay dalawa, San Antonio 1 and San Vicente National High School. Kung kailangan nyo naman po ng mga pagkain at feeds para sa inyong mga pets, yan, kompleto po here sa Green Store po ni Ate Girly. If kailangan nyo naman is mga anik-anik school supplies, yan, meron din po si Ate Girly here, mga fresh na isda, fresh na manok, fresh na gulay, yan, sa ilalim lang yan ng overpass here in San Antonio 1. So, kaya lahat po ng mga fresh na pagkain nandito na. Meron din ditong 5-star, Dali, yan, nandiyan na rin po yung South Emerald. And kung gusto nyo naman po mga fresh na itlog, nandito na rin, yan. Kung ang mga sasakyan nyo naman po ay may sira, meron na rin pong dito, talyer po. Dito din po sa part na to. Yan, kay Maabe. Bibilihan na ng bigas, luntian for fresh na isda, fresh na manok dito sa part na yan. Then sa opposite part, kung gusto nyo naman po mag-grocery na mga murang grocery, we have Dali here and Alphamart doon sa kabila. And dito naman po sa part na yan is yung ating South Emerald. From that street, yung South Emerald na yan, nandyan na po yung mga tindahan ng gulay. Meron na rin po tayong hardware dito, which is yung kay Mayo Hardware. So, ano pa pong hinahanap nyo, lahat na po ng pangangailangan nyo, nandito na po, malapit kay Sun TV. Ayan, 2 to 3 minutes lang po. Yan, pwede na po kayong mamili ng mga fresh na gulay, fresh na isda, fresh na manok, fresh na karne. So, from that, ayan, bumalik na po ako sa Sun TV. Yan. So, ang maganda nga po dito, kagaya po sa sinasabi ko sa inyo talaga, very accommodating yung ating mga guard, no? Palaging nakatutok sa CCTV, palaging nakangiti. And at the same time, aside dun sa 2 guard sa unahan, may 3 guard pa na nagra-round, ano? Kaya talagang very safe yung community. And ang isa pa po sa maganda, yung kanilang amenities po talaga is hindi tinipid. Nakikita niyo naman po, malaki yung swimming pool. And alam niyo po, everyday tuwing nagvi-video ako or nagva-vlog ako ng Sun TV, hindi ko po talaga maiwasang ma-in love doon sa place, doon sa community. Everyday po akong nai-in love. Kasi yung po talaga, yung ambience, yung hangin. And ang isa po sa pinakagusto ko here talaga sa Sun TV, sobrang tahimik. May enjoy mo po talaga yung peace ng family. So kaya yan, para po doon sa mga client po natin na gusto po magkaroon ng owned house here in Sun TV, magpa-flash lang po ako ng number or ng contact number ko ng FB, ng WhatsApp, Viber dito po sa screen ng aking video. Yan, i-message niyo lang po ako if you want to have your own house here in Sun TV, and I will assist you po from tripping, documentation, hanggang turnover po yung inyong mga bahay. So for now, dito po muna magtatapos yung aking vlog.
Yan, since wala po akong tulog for almost buong gabi, so yan, magpapahinga po muna si Ate Jinky. So once again, thank you very much. This is Miss Jinky Poliacosico. See you in my next vlog. Thank you and God bless you all. Bye-bye!